nasaan doon ang reckless imprudence resulting to homicide. Nasaan doon, attorney, nag-drive lang naman siya. Di ba? Tapos biglang bug. Kasi alam nyo po, sa ilalim po ng batas, may presumption of negligence on the part of the driver of the motor vehicle. So, unless otherwise, you can prove na nag-exercise ka ng due diligence required by law or hindi ikaw talaga yung naging sanil. Like for instance, ganito, no? Nabaksakan yung kotse niya, kinaladkad ng kotse niya yung bata, pero nabigla siya. Pero nung while driving doon sa highway, yung speed niya ay talagang normal speed, no? Ayon sa batas. Opo. At siya naman ay may lisensya. Siya naman ay may rehistradong sasakyan. At hindi naman siya lasing, no? At yun, may tsansa na hindi siya mapagbintangan na nagkaroon ng reckless imprudence on his part. Kasi pero sa aking opinion, kasi parang SOP yan sa parte ng pulis. No, kasi may presumption. So dadamputin ka talaga ng pulis. So sasampahan ka ng kasong reckless imprudence resulting to homicide kasi nga because of the presumption. No, ang ginagawa ng pulis kasi diyan, dinidiretso sa piskal, kakasuhan ka. Kasi what if meron talagang reckless imprudence tapos hindi mo sinampahan ng kaso? So talagang tungkulin at obligasyon yun ng magkakaroon police. naman ng neglect of duty on the part of the police. Okay. Ngayon, sa parte nung kawawan driver na nakakasuhan ng reckless imprudence, dapat kumuha siya ng abogado. Pero sa akin, no, sa kaso na to, dahil ewan ko kung tama yung nabasa at napakinggan ko, yung bata daw intentionally tumalon. Di ba? Tama ba ako? Tumalon. So there was an intention on the part of the student na mag-commit ng suicide. Okay, given. Okay, so ganito, meron tayong tinatawag na doktrina sa criminal law. The proximate and immediate cause of the death, no? Kung ang proximate and immediate cause of the death is the intentional suicide on the part of the student, then that would overcome the presumption of reckless imprudence. No, a presumption of negligence on the part of the driver. So that is going to be considered as an accident. No, if it is an accident, that would be an exempting circumstance under the provision of the revised penal code. Therefore, the driver is not criminally liable. Doon ngayon siya papasok. Kasi katulad dito, kung ibabase lang natin ang kwento sa mga balita sa social media, ang proximate and immediate cause, no, yung pinakamalapit na dahilan kung bakit siya bumaksak doon sa kotse is because of the fact na nag-suicide siya talaga. So bakit mo sisisihin yung driver? Yan yung pinaka-layman. Yun nga yun, attorney, yung nagiging debate at tanong basta yung driver nag-exercise ng due diligence required by law sa transportation law, hindi mo siya mapapanagot doon. Kaya nga lang, kailangan dumaan sa proseso kasi. So, kasi may presumption of negligence. So magkakaroon pa, attorney, ng procedure at investigation. The exemption to criminal responsibility or liability of the driver will be dependent now on the result of the investigation. If the investigation will tell us that there was actually a suicide on the part of the student, then the driver is not criminally liable provided no na normal speed, may lisensya, may rehistro, hindi lasing at talagang lisensyadong driver yan. Kahit nakaladkad po, attorney? Kasi accident siya, sino ba naman magugulat ka doon? May bumaksak sa harapan mo di ba? So kung depende yun kung tumigil naman siya, alam ko tumigil, nakita ko yung picture doon sa... Yun nga rin tatanong ko sa'yo, paano kung gumano naman, tumigil na, nakapagpreno? Tumigil naman definitely ang unang reaction mo, pag binaksak ka tao, bumaksak sa harapan mo.
hindi mo naman maipipreno yun. Baka nga magpanik ka, madiinan mo pa yung ano nun eh. That would be a driver ka, attorney. Yung silinyador na tinatawag. Baka pumaspas pa yun at makabangga pa nga yun eh. So masasyak ka dun eh. Kasi common reaction, siyak ka, ba't may bumaksak na tao dito sa harapan ko? Oo, gulat diba? ka eh. Magugulat ka. Hindi naman kagad pag may bumaksak, sabay preno ka eh. Oo. Depende yun sa driver kung gaano kabihasa at kagaling magmaneho. Yung tipong preno, no? Oo. Hindi diba? Pero part kukuha ng abogado, sabi ng ating mga kayubi, kukuha ng abogado si driver. Paano kung walang pambayad abogado? Pao, pwede siya, no? Pwede siyang PAW, pero I think they will not qualify for the PAW kasi nga ang nanay ng biktima is is What a about the lawyer. driver? Yung driver Oo. pala, oo. May kotse ka, hindi ka qualified sa PAW. Malay mo driver lang yun, pero kung driver lang yun, part tulungan ng amo. Luma yung kotse, no? Oo. Parang Toyota Corolla lang yung kotse niya. Oo, ayun. So, pag naku. wala siyang kakayahan talagang kumuha ng kumuha ng private lawyer, so hihingi yan ng certification sa barangay oo. na talagang indigent yan. Oo. Palagay mo driver lang siya ng isang pamilya. Mm-mm. Okay yun. So, pag binigyan ng barangay na indigent siya, papakita niya sa public attorney's office and then there will be an examination kung if he is qualified for a free lawyer. Ayun. Doon siya, kung mabibigyan siya o hindi. Oo. And the part of the driver, attorney, talagang sabi nga, aksidente, no? Yung nagda-drive ka lang, biglang... Yeah, that would constitute as an accident kung talaga nag-suicide yun. Ba't mo sisisihin yung driver? Aksidente yun. Yung nagmamaneho ka lang, partner, no? Pwera na lang kung ang takbo niya yun 120. Oo. Iba naman yung partner ko. Bawa, may lasing na tumawid sa kalsada. Tapos hindi agad na ipreno nung driver o kaya That would be dependent on the circumstances of the case, whether or not the talaga. driver will be held liable or not. So, but in this case, yan, sa akin, kasi base sa newspaper reports, definitely kung may suicide, proximate and immediate cause is the suicide. Therefore, yung driver, ba't mo gagawin liable? Kung lahat ng condition ng pagiging isang driver na sumusunod sa alituntunin ng traffic laws, ay walang liability. Yun, saka pa lang natin malalaman yun. Partner. Oo, aksidente talaga, no? Hindi mo matatawag na reckless imprudence pag normal lang takbo ng kotse mo resulting to homicide. Walang reckless doon. Iimbestigahan kasama sa investigasyon tapos biglang may yan. tumalon sa harapan mo. Paano ka masasabing reckless? That is an Ayun. accident. Okay. So doon tayo ngayon aabang partner. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.